Ivan. Anak ni Ivan. Di bali. Sige lang. Vehiculos 14. Gana lang sa cellphone, brother. Ito sa cellphone na lang. Okay. Nakita nyo na lahat? Yes. Okay. Nanay Esther, natatukan nyo? 22:40. 22:14. 40. Basahin natin sabay-sabay ang sabi ni Kristo. Sapagkat marami ang nagmamanawa, ngunit natapari ang ating mga hinira. Sa ibang salin ay hinira. Chosen sa English. There are many called, but few are chosen. Kakaunti ang pinili. Mga kapatid, pagka kayo namimili, Brother Nilo, bibili kayo ng gulay. Basta na lang ba kayo bibili? Pagka kayo namimili, siyempre, pipiliin nyo yung sariwa. Diba? Pero mga landang gulay, pag ikaw mamimili ng isda, ganun din. Pipiliin mo. Sariwa. Kasi kagastusan mo yan, di ba? Saan? Pag namimili ka, di ba? Namimili tayo. Pag tayo bibili ng damit, pinipili rin natin yung tatama sa atin. Pag tayo namimili, siyempre pinipili din natin ang presyo. Kaya ba ng bulsa ko o hindi kaya ng bulsa ko? Pagdating sa religion, hindi ka basta-basta sasaktan. Pagdating sa religion, ang palataya, nakataya ang kaligtasan mo, kinakailangan, Brother Josue, ay pipiliin mo rin. At yung pagpili ay hindi masama. Sapagkat si Kristo mismo ang nagtuturo na pumili tayo ng tama. No? So, yun ang paraan na tinuturo ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa larangan ng pagiging Kristiyano, sa larangan ng pagiging lingkod ng Diyos, ang Diyos pumipili ng tao, Nanay Esther. Ang Diyos ay pumipili. Si Kristo pumili. Pumili si Kristo na kanyang maging mga lingkod. Pakinggan ninyo sa Kapitulo 15, versikulo 16 ng Aklat ni Juan. Tingnan nyo kung paano ang sinabi ni Kristo sa 16 o 15, 16 ng Juan. Pakinggan nyo po at babasahin po. Ang sabi ni Jesus, ako'y hindi ninyo pinili. Nanay Esther, pinili ba ng tao si Kristo? Hindi naman eh. Diba? Sabi ni Kristo, hindi ninyo ako pinili. Dahil mahal tayo ng Diyos, ano ginawa ng Panginoon? Hindi ninyo ako pinili, ngunit kayo'y ano? Pinili ko. Brother Nilo, sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng tao kahit masama, kung hindi sila pinipili ng Diyos, kahit masama sila. Kaya ito ko, managkaroon silang patay. Nandito tayong lahat, mga kapatid. Brother Romeo, ikaw, ako, si Tatay Ben, kahit siya ay nasa ama, nakikita, nagpapagaling. Tinawag siya, pinili rin siya ng Diyos. Dinayaw siya ng pastor. Si Tatay Ben namin sabi, gusto ko na magpabinyag. Gusto niya magpasao. Bakit? Pinili siya. Naramdaman niya yung pagkakapili sa kanya. Tayong lahat nandito sa loob ng kapilyang ito, maliit na kapilya, kahit puno tayo, Brother Pino. Yung sa testimony mo, napakaganda, di ba? Marami kang karanasan. Pero nandito ka pa rin eh. Bakit? Kasi nananatili yung pagkakapili sa iyo. Amen. Brother Yuri, kahit tayo pinili, bit natin, Sister Albi, yung weaknesses natin.
Meron tayong mga weaknesses, bawat isa, iba-ibang klaseng weaknesses. Iba weaknesses ni Brother Miro, iba weaknesses ko ni Brother Yuli. Nagpatotoo si Brother Yuli. Pinto siya ng kabataan niya. Oh. Pero, ang maganda ron, meron tayong transformation. Ano yung transformation? Meron tayong pagbabago. Habang nananatili yung pagtawag, pag-ibig ni Kristo sa atin, meron tayong tinatawag na transformation. Mga kapatid, itong pagpili sa atin, narito tayo ngayon sa pag-aaral. Meron tayong dapat pakainan. Basahin natin sa Aklat ni Juan, gusto ko kayo bumabasa. Kapitulo 6, versikulo 70. Chapter 6, verse 70 ng John, that is a one. Tayo'y mga hinirang, pinili, pero meron tayong dapat pakaingatan. Sister April, Brother, Ivan, meron tayong dapat pakaingatan. Basahin natin chapter 6, verse 70 ng John. Antayin natin, hahanapan ni Sister Annalyn. John 6:70. Okay? 6:70, pakaingatan natin po mga kapatid. Hindi po pinili ka ni Kristo, nandito ka na ngayon, naramdaman natin pinili tayo, ay may assurance ka na agad, depende. Ganito, si Kristo pumili. Pakinggan nyo maigit, it's a very important part. Si Kristo pumili ng kanyang lingkod. Sabi niya, marami akong tinawag, pero kakaunti ang pinili. Yung kakaunting pinili, Nanay Esther, mababawasan tayo. Pakinggan natin, basahin nga natin. Chapter 6, verse 17 ng John, pakibasa. Sumagot sa kanya si Jesus, hindi ba pinili ko kayo, labing dalawa sa iyo ay diablo. Alright. Sabi ni Kristo, hindi ba pinili ko kayo 12? Dito mo. Eh tayo, hindi lang 12 dito pinili. Ilan tayo? Dami natin eh. Brother Yuri, sa nagpayo, madami rin pinili. Puno yung nagpayo ngayon eh. Sa ibang mga churches, Brother Milo, puno. Bakit? Lahat dyan ay pinili. Pero sabi ni Kristo, hindi ba kayong lahat, kayong 12 pinili ko, ngunit isa sa inyo ay diablo. Ibig sabihin, kahit pinili tayo, may lilitaw na diablo. Verse 70. 6, verse 70, Brother Yuli, ng John. Namnamin natin ito, mga kapatid. Namnamin natin. Ang sabi, pinili ko kayo, hindi ba pinili ko kayo, pero ang masakla, isa sa inyo, diablo. Ibig sabihin, kahit pinili na ng Diyos yan, meron tayong tinatawag na freedom of what? Freedom of choice, of free will. Merong magtataksir. Ngayon, pag-aralan natin ito, mga kapatid. Paano ba nagiging taksiri ang isang pinili na ng Diyos? Ang pinili na, maaari ka pang magkamali, maaari ka pang magkasala, maaari ka pang mahiwalay, pakinggan na. Ito ang dapat natin pakaingatan, Brother Rangilo. Unang Timoteo 4:1. Ano ang nagiging sanhi? Bakit tayo ay nagiging anak ng diablo? Pinili ka na, pero ang isa sa inyo'y diablo. Pakinggan natin, unang Timoteo 4:1. Isa sa mga mabigat na dahilan nito. Unang Timoteo, Sister April, tignan natin. First Timothy, Brother Ivan, chapter 4, verse 1, bakit tayo ay maaaring maging biktima ng pagiging diablo, bagaman tayo'y napili na? Nakita niyo, Sister Annalyn? Nakita niyo, 4:1 ng First Timothy, unang Timoteo, 4:1. Pati na so, nakita mo? 4:1. Ayan. Bigay niyo yung pahina. Tulungan niyo si Sister Esther. Magandang basahin yan.
Ito ang nagiging sanhi bakit tayo ay napapabilang sa mga anak ng kaaway ng Diyos kahit tayo ay pinili na. Okay? Unang Timoteo 4:1. Ano page, Sister Alvin? 3:17. 3:17 ng sa New Testament, page 3:17. Page 3:17 ng Bible na hawak ng Tagalog. 3:17. Nakita nyo na? 4:1, babasahin natin ang nagiging sanhi ng pagtalikod ng isang taong pinili na. Sana wag isa sa atin dito ay wag maging biktima niyan. Basa?